Kasi may history ka ng pambababae, kuya. Kaya pinagpupuntahan ka. Ayaw na kaminin. Saka limang anak na rin po ako, ma'am. Okay. Ang king. Kasi kung ako na gamon, sila yung gamon. Magbababae kami pa. Ano, may mga babae na gusto. Mga babae gusto ginagit ka. Ang gusto. Kaya pag ingat ka Yung hilig ko lang sa araw. Alam ko namin. Kung sa isang araw, o ba, pinunsak mo na sa araw. O, kung may hindi pa bumao ng gano'n, kasalanan mo, lumapit. hindi ko wala kayo ko na hindi Lumapit. kaya kung mo nasabihin ay pinipilit ka. Pinunod ako. Kasi sekreto yun sa ito. Dalawa. Di ba? Pinunod ko yung ano niya. Yung jowa niya. So ngayon, ang nangyayari, ihiwalay sila dahil sa'yo, eh talaga pagkakaibang babae. Bakit ikaw lang matutuwa sa hula ko? Bakit mga gusto pa magpahula dito? Sino ang gustong sa kamay ng gusto magpahula? Mamaya bibigyan tayo ng isang huhulaan daw. Si Madam Lo, sa pagbabalik ng face to face. Veteranong manghuhula ng Quiapo si Madam Lo sa ngayon na ang kanyang galing daw sa pagbabasa ng kapalangan. Pero bawal reklamo ang okay pangiligan ng Tuesday. Hindi ko rin kanina ko pa napupulsuan na tanong ako nung okay. Ilig lang talaga siya magpahula. Ano po ang pangalan niyo po, ma'am? Annalyn Ogario po. Ayan, Annalyn, ano pong team number? Joke lang yun. Ang dami tinanong. Pupunta po kayo dito. Palmy screen ang po dapat. Ate ko, ibabasa ko. April 11, 1966 sa birthday. Mapapahal ka. Sobra. Marami ka pang pangarap po. Marami po talaga. Hindi ka pa kompleto sa buhay mo doon. Hindi po talaga. Sa pera, magastos. Hindi po talaga. Puro palabas ang pera mo. Kahit naman good. Good health ka. Kaya lang iwasan masyadong pagod sa puyat. Saka yung accident mo sa sasakyan. Ingat sa pagtawid-tawid. Uy, kapag kasi ang accident mo nasa sasakyan. Ang pagtatawid may kasama ka. Huwag ka tatawid na may problema ka, ha? Kasi baka makwento ka ng bigla hindi mo alam. Kabila. Swerte ka sa negosyo, ha? Uy, taras. May business ka ba? Sa ngayon po wala na. Dahil lagi bumapaksa. Kaya alam, malas sa pautang. Ay talaga po, madaming pautang. Marami ka na atras ng pera. Swerte ka anak. Babae. Ilan ang babae mo? Lahat po babae. Naku, yan ang magbibigay ng swerte sa iyo. Alam mo? Babae na isang pangarap namin. Kaya hindi asawa. Ay, wala na asawa ko. Kaya nga, sa anak ka babae, hindi sa asawa. Malas ka sa pag-ibig eh. Talaga po. Kunin po yung kahit sino naman niya kailangan ng ingat pagtatawid. Yung may mga sino kayo. No, ang sinasabi niya, may nakikita siya, kaya mag-ingat siya. Ayun. Lahat naman nag-iingat. Pero siguro ang sinasabi ni Madam, ay pakita siya na may mangyari. Ayun. Okay. Who's to say? Sino naman ang magsasabi na hindi naniniwala si Madam Lot sa sinasabi niya, hindi ba? Okay. Bad for business daw ang pagrereklamo ni Ole. Sabi ng mga isa pang badang ng Quiapo, Madam Rufa, pumarap ka na. Ilang pangalan sa lupa. Okay, hello po. Madam Lot and Madam Rufa. Mga madam-madam panawagan dyan, ano? Proceed.
Magkatabi kami sa tuloy kami sa tuloy. Magkatabi. Hindi naman nagkakaunahan sa kliyente. Minsan, hindi. Okay, okay. Kaya kami. Okay. So ano yung sinasabi mo naman na mahalaga sa negosyo yung ginagawa ni Olet? Dahil sa totoo naman kasi lahat at sinabi niya, mas ayaw niya naman kasi aminin na hindi gumaganon. Sa negosyo, huwag mong haluan ng kabalastugan para swertehin ka. Okay. Kahit sinong negosyo yan, kahit sinong lalaki yan, o pinasukan nila isang bagay, down ka. Pero agree ka ba? Kasi sinabi sa asawa niya kaya nag-aaway eh. Ewan ko ba ito? Wala. Ituro ko ito eh. Ito lang na Tawagin naman natin ang kinakasama ni Olet. Ayun, na medyo sobrang apektado sa hula ni Madam Lot. Leia, humarap ka na. Leia, kakaiba ang problema mo ha. Ang problema mo, hula. Di pa nangyayari, problema niya na. Oo. Ano ba yun? Ano bang problema mo? Problema mo. Kasi problema ko kami. Hindi ba alam kung ito po yung sa tayo sa akin, sa akin, bibiro lang ako. O biro lang. Parang sarili. Okay. Tapos anong ginawa mo? Yan ba siya po sa asawa ko nung nasadya ng bumula ko. Yun, siyempre, hindi mami sa akin to. Parang nasabi sa akin, kung napawala sa akin, hindi sa akin. Tapos, mga kalito ko po yan, nagdadala ko sa akin. Yung mga mula lang yun, sabi ko sa akin. Sabi ko, sino ba sa akin sa akin, nagsasabi ito to. Kaya ano, sila paliniwala ko sa kanila. Na, Sigurado ba kayong yun lang ang pinag-aawayan nyo, yung hula ng ate? Wala ba kayong ibang problema? Walang scores sa away? So ikaw ba may pagdududa sa asawa mo? Apo, Ay, hindi naman kasi si Leia. Sa kuya ulit. kung sabi niya tayo, yung picture na, Yun lang ang sinasabi ni Tuesday Korea. Siguro may duda ka na, biglang nagatungan. Oo, ako yan. O, sino nagatungan mo? Yan. Okay kasi si Kuya ulit eh. May history ba si Kuya ulit na ng babae sa buong pagsasama ninyo? Yan totoo. Meron wala? Kasi, last night neighbor. Sa hula o sa hinala? Ay, ba yun ha? Hula o hinala? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng face to face. Tuesday trial. Ano? Hula o hinala? None of the above. Wow. Bakit? Una sa lahat, Ate Corinne, pagka may hula o may hinala, hindi mo bibigyan ng rason na paniwalaan yun, di ba? Pag huli na, hindi ka pa rin naamin, kuya. Alam mo, grabe. Hindi, mahirap naman ganun mag-tapos na Walang basehan, walang resibo, walang ebidensya. Di ba? Yung po yung tinuturo natin dito palagi. So, kailangan meron tayong gano'n. correct. O, ikaw naman, Tuesday. Hindi naman kami Bakit pala kang sinusumpa? Nakakapagod. Kinukulang ka na na. Okay. Go. Quality dalawang bagay. Kaya totoo o hindi, ito ang pansin ko. Una, kapag nagpapahula, di ba may disclaimer, Madam Lord? O, nasa sayo ikaw kung maniniwala ka. At kung ang gumagawa ng kapalaran, hindi ang kahit ano, gaganunin nyo muna, di ba? O, so, nung maniwala ka, nung di mo nalaman yung gusto mong resulta, nag-aalit ka. Ay, Madam Lord. So, dapat din, kukunin mo lahat. Di ba? Hindi ba maganda? Puti. Para sa akin kasi kung ganyan ang resulta ng hula mo, sabi ko muna sinabi kay ate, dahil sasabihin mo ngayon hindi ka kabuti ng relasyon yan, dahil makakasira.
Pinaka-istimang yung tama, pero ay kaya na sa ganyan, away na mausawan. Kasi talaga, may trust issue na. Kaya magkano na yun. Pinatunayan lang. Wala, pwede na bang magdemanda? Common law wise, hindi kayo kinasal, no? Pero nakalimang anak, di ba? Birth certificate ba yan? Pero naman, nag-aaral. Yan po yung ba. Dalawang buwan may asawa na po eh. O kaya nga, nag-aaral ba yung iba? Hindi nga lang, hindi alam mo na lang po. Okay, o sige, kailangan makapagtapos. Huwag mo na mag-asawa. Ang common law wise ba ay pwede magdemanda? Ang pangangaliwa. Ang common law wife, hindi pwede magdemanda ng pangangaliwa like adultery kasi adultery refers to married couples. Ang pwedeng magkaso, ang common law sa common law relationship, domestic violence, Republic Act 9262. Yung psychological, kasi yung domestic violence applies to common law relationships and dating. Miski nag-date pa lang kayo. So, ang pwede mong kasuhan is psychological violence, emotional violence, mental torture, mga ganyan. Ano? Pero, miski na magkaso ka, kasi criminal case yan, hindi yan civil case. Yung violation ng domestic violence law. Kung mapatunayan. That's why I'm saying, kung mapatunayan, ang situation ngayon, yung pinagtungaw ni Ate Coring, hula o hinala. Sa batas, yung hinala, pwedeng circumstantial evidence. Kung marami ng circumstantial evidence, pwede magbulat ng case. Pero yung hula, hearsay yan. Masyari kasama, hindi kasama sa akin. So, itatapag ko lang no. Minsan, sinasabi ng tubo, pero ayaw, magsasita. Sure, you're a good judge of character. Pero minsan, meron tayong intuition. Ito tayo. Pag may nakakita, kung nakita natin yung tao, sasabihin natin, parang hindi gusto ko. It's intuition. It's not hula. It's a gift. And for some of us, sa trio, no? Sa trio, makikita namin yung audience, alam pa kung sino nagsisip. It's intuitive. You are thinking about it. Oo. Sabi niya, nalo ako sa pera. Hindi ko na intuition yun. Okay, Dr. Lau. Malala ng simbahan. Sa mga nagpapahula, ay kailangan ako kung bibigyan. Bawal po yan, and I tell you, pupunta ko ang kapiyon na ito. Ito sa harap po ito, manay katoliko ito. Katoliko po kahit lahat ako. Kasi nagtiwala kayo sa ulang. Ang ito yung mga si Paha natin. Very clear. Doon tayo nagtakikisin sa ating pagmamahalan ng talatayan. Sobrang nasakrakit na mais ang si Paha. Doon nagtakikisin. Ito ang eksemplo. Si Oren, nagbebenta ng rosaryo. Italo ang rosaryo. Alam mo ba na pinagbabawal yan sa simbahan na magbenta ng anumang bagay na may tinatong mga blessed.
Kasalanan niya, Simone. Ano Simone. sabihin nun? Ibinibenta mo ay grocery, di ba? Oh. Ano ang unang source of mystery? Okay, Chris. Hindi na alam kasi hindi na nagamit ang kusari. Si Ushiko, ito. Kung sabihin ka ko dito, makita natin ang ginagawa niyo mga nanay. Sorry lang. Bawal hindi ka na sa kaibigan. Ang pagkukuta, pagkamit ng tarot cards o store reading. Ito ay pagpapadalayasyon ng population. Suklang sa mata ng Diyos. Ano, sa inyong mga puhunan, nagpo-fulfill ng tayo sa iba ng Diablo. Okay? Nagpo-confession tayo. Nagpo-confession tayo. Hindi pa ulit-ulit ng confession nyo. Hindi na kasalanan, di ba? Ano, huwag na masyadong hawak. Warning na to. Suklang sa Diyos ang ginagawa ninyo. Kung ginagawa niyo ang buhay ay may sinasabi ang Panginoon sa atin. Ang ibinigay sa iyo na libre kung naniniwala kayo na kapangyarihan niya. Ibinigay sa iyo na libre. Ipamigay niyo ng libre. Information will be yung kasama doon sa libre. Okay? So, kung katoliko sa buhay at pananampalataya ng katoliko, okay, the church would see people that as it was operating fortune telling, pinagbabawa nito. Maliwanag yung pasensya. Okay, minsan po kasi tatandaan natin, kahit sinasabi ko, pwede talagang sabihin natin, hindi siya hula, pero meron tayong pinatawag na kakayahan para makita or ma-observe ko ano po yung mga possible na body language or kaya nagka-flatter dito. Una, pag sinabi na isang mga na, uy, alam mo, yung ano ka, hindi pa, ano, napakabisip yung tao, maayos na. So, pag pina-flatter na doon, kahit naman yung sinasabi, pwede magsabi nun. So, ito-flattering yun. Tapos, may pagkakataon na yung shotgun approach where yung sinasabi, alam mo na sa pamilya mo na may sakit. Na alam natin lahat ng tao na pag sinabi sa pamilya mo, so, ikaw naniniwala na. So, ang nangyayari po, yung mga ganong klaseng pagkakataon, nakukonvince just like yung mga sinasabi natin na napaka-gullible. And then, itong mga predators na to, pag nagsalita, sobrang convincing. Ako naniniwala ko yung sinabi ni Attorney kanina na you have that kind of power at Ate Corinne. Kasi there's tendency for us na pag palagi kang maraming nakakausap na tao, yung tinatawag, in a blink of an eye, ganun, parang alam mo na kagad na parang mukhang medyo hindi maganda itong tao na to. There's a certain energy or parang aura na pinapakita na parang lalayuan ko to. So, hindi po siya, wala siyang scientific basis. Pero, ang punto dito, na madali tayo makumbinse magkaroon ng flattering or kaya naman yung sabihin na natin yung approach na parang gano'n na sinasabi, tendency po natin talaga maniniwala at maniniwala tayo kahit na alam na natin na sa totoo medyo dispalinghati yung pagkakasalita na gano'n. Yung mga natural disaster, di ba? Yung iba po kasi di ba predictable O anong bakit mo? Anong tingin mo? Meron ba talagang mga pinagpapala? Yes. Meron silang sinasabi na may third eye who can predict, no? Pero still, hindi natin po pwedeng masabing lahat ng sabihin nila tama na nangyayari. So, yun. Ang mahalaga rito, yung ipagkatiwala natin sa Diyos. Sa Diyos tayo unang magtiwala kaysa sa kapangyarihan ng tao. Okay. Mahuhulaan na natin kung saan ko ang relasyong halos nasira dahil sa hula. Malalaman natin sa pagbabalik ng face-to-face harap. O ayan, alamin na natin kung ano bang desisyon ng bawat panig dito. Okay, so kung yan ang paniniwala ninyo at kabuhayan ninyo,
wala na kami, hindi na kami makikialam dyan, ano? Pero naiintindihan na ba natin na mas magandang hindi na lang ipagsabi sa ibang tao yung hula ninyo sa isang tao. Tama, di ba? Ikaw naman, Lea, may ebidensya ka ba na may iba siyang babae? Matagal ko Wala. Yung ngayon, wala. O, tumigil ka na. Tapos, ewan ko ha, para kang may sakit. Ito ipapacheck up natin. Kasi parang ano yung mata niya no? Iba yung kulay na malabo. Oo. Tapos, mag-counseling kayo dyan, kahit isang session lang kay Doc Camille. Ha? Couples counseling. Couples counseling. Para hindi ka kinakain ng sarili mong mga imahinasyon. Okay. Bibili ako sa iyo ng 20 rosaryo. Okay ka? Dahil sa pakinggan namin, magpapati na kayo. Pati na nga kayong dalawang mag-asawa. Kiss mo naman yun, si Mami Leia. Sige, pakipot pa si Ate Leia. Dito naman si Madam Lot. Kiss din kayo. Ayaw. Ay, magpali kayo, magkamayan kayo na wala nang sabihan ng hula, Ano, yung Pasko, meron tayong pamaskulubong sa Ayun, ay, may bigas ka, Lahat kayo may bigas. Yay! Pwede na kayong magbenta ng auskaldo. Ayan. Salamat po sa mga kaibigan natin sa community traders dito. Ayan. Counting. Makakatulong naman siguro yan kahit paano. Ulan na lang po dito. Kulang na lang ang bibili. Baka may benta mo yung sabon yan, ha? So, alam po ninyo, halos lahat tayo. Naman, aminin na natin ito, ha? Tayo ay minsan nang naniwala at sumandal sa hula. Yung sa dyaryo na lang dati, alam ko, binabasa ko yan dati Di ba, no? Horoscope, di ba? Ito ay sa kagustuhan natin malaman kung ano na ang kasunod. Kung aangat ba sa buhay o mamalasin, kung magkakatuluyan ba o mabubokya sa pag-ibig. Pero bakit tayo tataya sa hindi sigurado? Bakit hindi na lang tumaya sa bagay na kaya naman nating siguraduhin? Halimbawa, hindi naman yumayaman mula sa hirap. Ang mabait ay kapitin ng swerte at ang masamang ugali, kapitin ng malas. Kapag hindi pa kayo nagkatuluyan, ibig sabihin, hindi siya ang para sa'yo. Ganun lang naman yun. Ano gagawin mo? Pupulamin mo. Madalas naman sa hindi ang kasunod na kabanata sa ating buhay ay depende. Hindi sa hula, kundi sa ating mga sarili. Hindi ka naman makakarating sa kanto kung hindi muna natin lalakarin, di ba? Ano yung kanto ang malapit sa iyo? Kung ano man ang swerte o malas sa buhay ay dalawa. Ang sariling pangarap at pagsisikap na yan ay maabot at ang basbas ng langit. Doon tayo makakasigurado. Ako po ang inang ate ko rin nagsasabing walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa face to face. Isang ina na namamakaawa sa kanyang anak na tila wala na raw pang punawa. Ganun po
siya kasi nga wala lang kasi yung ate mo. Nagsisigawan daw kayo madalas. So, paano po kasi yun lang siya na reklamo eh. Kasi may asawa ka na kumapulong ako. You know, may secret problem. So, pagka po ko doon ako pinipilip sa akin ko. Isang matandang inalabis-labis ang awa sa anak na may polio. Pero ang isa pang anak nilang wala daw pag-unawa at pasensya sa kalagayan ng kapatid. You're not for the home. Sure. Sige. Let's go. The dairy free. It's shells are filled with new, exciting, delicious discoveries. This is that Sprouts feeling. Ang mga pananao, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at Nasa, ano lang ganyan? Si Severino Sacmana, kanyang mister, at si Lani Mosquito. Nagsisigawan sila sa loob. Ito po kasing video mga kapatid sa mga nakamonitor po sa Radyo 5. Meron pong video doon, CCTV, at ito po ay nakapikit sa kama. Okay, Ngayon po, parang sumigaw po si Mrs. na tanggalin mo yung kumot. Doon lang nalaman ni Mr. At naalala na meron palang CCTV na naka-install doon. Kasi di ba kung mga CCTV ngayon na hindi meron ng boses? Yeah, may two-way speaker na yan. Yes. Oo. Yeah, so ang nangyayari, napanood ni Mrs. na habang nasa ilalim sila ng kumot ni Okay. Kaya ito po, nasa kabilang linya natin para mas ma-explain po ng maayos ni Ma'am Susana Sacmana, nasa Qatar po ngayon. Ma'am Susana, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ayan, Ma'am Susana, si Attorney JB po ito ng ACT-CIS Party List. Ma'am, napanood po namin no, yung video kanina. Okay? Baka naman pwede niyong ikwento sa amin ano po yung background. Bali po, marami na po kasing balita dyan na may relasyon sila, pero hindi po nila inamin. Siguro time na po siguro na malalaman po, kasi sabi nila, tropa lang, hindi naman kami nakikita na nakapatong. Okay, so, Tapos, ayun na, no? Si Ma'am nga pala ay nasa Qatar. Yes. Okay. Okay, so hindi niya kasama ngayon yung kanyang husband. So, Ma'am, meron ng mga ugugulan na inyong asawa ay may kabit. opo, kasi po umuwi po ako last September 2022, nilusob ko na po yung babae. Okay. Pero hindi nila inamin, tropa lang daw, naginuman lang daw sila, hinatid lang daw ng asawa ko dun sa bahay ng babae, kasi inantay ko po talaga dun sa bahay po talaga ng babae. Ay, so kilala niyo rin po pala itong babae na to. Nakilala ko na lang po nung umuwi po ako, kasi po, magkakaibigan po yan eh, pero yung unang-una naging kaibigan niya po is kilala ko. Okay. Hanggang marami na pong balita, yun po yung nangyari. Okay. Ma'am, kayo po ba talaga ay meron talagang CCTV sa kwarto ninyo? Actually po, ano po yan? Pwesto po yan ng tindahan. So hindi talaga siya sa kwarto, Shari. Sa may, Opo, ginamit nila kung hotel yung ano, ano, so parang sari-sari store, ganun po ba? ganun na rin po. Okay, sige, ikwento niyo po, ma'am. Paano niyo po nahuli yung history doon? Hinamon po kasi ako ng asawa ko na magpapakabit ng CCTV. Hindi ko siya Sir, pinuha. ang nag-offer na magkabit ng Siya po yung nagpakabit ng CCTV. Opo, kasi po, sa duda ko, hindi kasi siya, yung mga sinasabi ng mga tao, hindi daw totoo. Ginawa niya pong bulag, pipit bingi yung mga tao na nakapalibot sa, dyan, sa kanila. Okay, so siya pa yung nagpakabit ng CCTV. At syempre, Opo, ginamit niya sa alam niya, aware siya na lahat ng ginagawa sa tapat ng CCTV na yan
ay nare-record. Siguro po. Oo, ay hindi niya Sabi malilala yan. Sa bakit alam mo yun? beneficiary eh. Saan nagkabon, attorney? Oo, sige, ituloy niyo po, Ma'am Susana. Tapos, nung naikabit po yun, actually, hindi niya binigay kaagad yung yung password. Kasi, unang offer niya sa akin na ikakabit niya yung CCTV, sinabi ko, para saan? Sabi niya, parang feeling niya, hindi ako interesado. Ito, after 2 days, nakalipas ng ilang araw, saan na yung password? Asa yung password ng CCTV? Tinawin niya po ako eh. Sabi niya, akala ko ba ayaw mo? Pinilit ko siya. Hindi niya po binigay yung unang araw na kinuha ko yun, ayaw niya ibigay. Eh, so hindi niya po alam yung password. Sabi niya, bukas na kasi lasing ako. Tumawag ulit ako ng pinamagahan. Tapos sabi niya, bibili na lang ako ng panibago kasi hindi ko alam yung password. Okay. So ayaw pa niya. Tapos yung kaibigan, may kaibigan siya na pumunta doon, tinulungan siya nag-set up, nag-isip yung password para maibigay sa akin. Okay. Tapos nung naibigay na po sa akin, may after 2 days ulit, mayroong mga nagre-replay ako ng mga video. Okay po. Sine-check ko kung mayroong space yung CCTV na mga araw-araw may oras po yun, di ba? Opo. Ngayon ang ginawa ko, nagtatanong ako bakit walang laman yung oras na yon. Sabi niya, burn out. So napuputol-putol yung recording. Opo. Tapos nung time na bago nangyari yun, meron ako magkapi na kinausap niya yung tao niya sa yung CCTV kasi pupunta yung babae. Pupunta si Dani. So, naiwan ko yung sa akin, naiwan ko yung record yung sa CCTV kasi may gusto ko. Bakit wala yung oras na yung nakaano kasi yung sa device na live. Opo. Yung Facebook po siya, dati yung Facebook doon na patayin yung internet kasi ganito sila. Na-record yung structure niya. Tapos, after po noon, nagpaalam na po siya pagkain. Nagpaalam sa isang lugar. Yung nagpaalam na po sila. Ano po, after, ito na, hindi until 3 o'clock in the morning. Ano yung kaso na wala po sa CCTV? Wala po record. Tapos, i-bring ko yun, nag-usap sila ng babae. Nagkakawalan sila, ayos sila. Tapos, yung tungkol na, yung CCTV, doon po sila, okay sila. Tapos, sabi ko, wow, ang sweet naman. Sabi ko, sabi ko babae, sabi ko, secret makakasalit ka sa akin yung asawa ko. Sabi ko babae, hayaan mo siya. Pwede sabi ko sa niya, tingnan ko yung ginag-usapan nila. Hayaan mo siya. Babae. Tapos, hindi pa ko yung nangyari. Ayun. Sabi ko sa kita, umalis yung babae kasi di ba nagpaalam na po siya na kahit sa lugar na yun. Umalis po siya kasi parang nakinig ko doon na binalikan niya yung parang anak sa gastroid siya po dun sa busipan. Iparami ilan doon, bumalik yung babae. At talagang meron ba akong record pero hindi ko po pinatapos yung CCTV kasi kaka-offline na po yung device. So, narinig ko yun at nagkakilala. Tapos sabi ko, bakit naka-offline? Wala bang kuryente? Wala bang wifi? Wala bang internet? Bakit naka-off device yung CCTV? Sabi niya, sumagot mo ang asawa ko kasi tinawagan ko siya. Tulog ako, hindi ko alam. Ito lang yung gamit ko. Yun po, inutahan ko po yung tinawagahan kasi natawag sila eh. Napanood ko na po yung gabi ng February 11, napanood ko na po sila. So, noong February 3rd, po siya, nakabalik yung babae kasi nag-away po sila. Kaya yun, siguro na inaaway yung babae, naglabi na rin sila, pinantayan ko po yun, hindi ko po inok po sa TV, hanggang nangyari na po doon. So napanood ko na Hindi po, kinuha ko na lang po yun, may record, habang naglalit po yun, hindi po po yung record ng cellphone. Yung CCTV po yun, nakakmo ko yung asawa ko, nabilit na po habang nagsasalita ko sa CCTV. Sir, sa balita na lang po. sabi dito. Sige yung kasama ko sa video. Paano? Ikaw ka yung Inakamit ko na girlfriend po dito yun. Okay. At
Ano po yung ginagawa nyo? Wala, nag-aaral lang kami na Sa pandabos na sa ilalim po. Nag-uusap kayo. Pero ka ba talaga makipag-usap, Mr. Severino? Hindi, kasi po na, nagawa ko lang ba sa namin. Ang nangyayari, ginagawa na. Talaga. Pero paano ba, ikaw pa yung nagpalagay ng CCTV doon? Ako pa rin nabigyan ng ano ba ako? Ang password. Opo. So alam mo, nandun mo, naging sa kawan, ginawa niyo. Hindi ko po alam yun. Alam mo, sa tapat rin ng CCTV, hindi makikita mo yun, eventually. Opo. Kasi ang sabi ng asawa ko kanina, tinitingnan mo lang kung muna na ikaw ay ulit. Kasi si dito. So, yung ba ay Oo, pinapan ako yung gawa ng matagal lang sa pwede na namin kung bakit pa ako nag-video. okay. Oo, kasi wala nang payo sa tuloy. Si Mr. Severino, naman. May kong Mr. Severino. Dapat, kung parang ito sa si Ma'am Susana, ano po yun? Ayun lang po na inamin. Sinasabi niya sa mga kapitbahay, mga nakakita, hindi lang totoo. Walang connection, wala. Hindi niya babae. Pero lahat ng tao kasama ko sa pesto na pinagkuhan namin nagpapakalan. Kung siya ang kanya, pagaluto, umaga hapon, gabi, babae. Ngayon lang po, lang namin na may relasyon sila. Hindi naman araw-araw, hindi wala naman yung pinagawa ko. Dito hindi. Ano lang, sabi na binigay ko sa akin CCTV, ano doon. Lahat ng araw, doon siya. Kung ba? Hindi naman. 27, 28, 29, 30, ando doon ang CCTV. Ando doon yung babae. Doon, magkakita kayo doon. Kita lang natin yung CCTV mo doon. Kahit na yung mga tao dyan, hindi nyo naamin. Ginagawa ng gulang yung mga tao dyan. Pag may nalaman ako, nag-actionit ako. Ako ang pinapagalitan mo. Sinasampa mo yung babae, siya yung pinapatapon mo. Pinapagalitan ko ng babae kasi pinat ko siya, nagsumbong siya sa'yo. Nagsumbong siya sa'yo. Ako yung pinapagalitan mo. Ako yung mali. Ako yung mali. Lagi ka na nagsusumbong sila na ungol ko. Silang tiyagat ko. Nagsusumbong sila sa'yo. Pinapagalitan mo. Ako yung mali. Ako yung mali. Nagkaroon tayo sa isip ko. Sa ginagawa mo, ginagawa mo tama. Pinero, mga bulan, yung mga tao dyan, nagsasabi sa akin, hindi mo kami inamin. Sinasabi mo, sinungaling yung mga tao dito, sinungaling yung mga tao dyan, na nakakita na nagsusumbong sa akin. Hindi sila, wala yung bigay sa akin, kasi takot sila sa iyo. Bakit natin naman natapos? Hindi dyan eh, di ba matapang ka dyan? Sinasabi kayo sa ito. Linusot ko yung babae, binutay ko ito. Ako pa yung humila mo. Hindi totoo. Sabi mo, hindi totoo. Anong ginawa mo? Alam ko na tayo mag-iwan na tayo yun lang. Ano mo sa akin? Mo ako, ano mo sasabihin mo sa akin? Hindi mo na akong kasi. Kasi kung sinabi ko nga sa'yo nag-iwan na tayo, di ba? Ganun na lang. Ganun na lang gagawin mo. Ganun na lang mo sa akin. Kasi nahuli ko kayo. Sabi mo sa akin, ayaw mo rin na. O, pero ano ba? So, Ma'am Susana, dapat tayo nalilito. Ito ang balak mo. Si Severino at yung kanyang silang dalawa. silang dalawa, no? Ang Philip Sober at Shari, talagang may pananagutan itong si Severino. Total, nakakabin na rin sa kanila. Okay, aside of course from Fauci, violation against women and children, siya din ay magiging liable for concubinage because he's living under scandalous circumstances. Eh kung babusin na, ibinahin na nga niya itong si Miss Lani. Aware siya, Shari, na may CCTV. Kung baka siya yung gumawa ng ebidensya laban sa kanya. At saka nakaka-insulto din na attorney na nandun pa nagkakape yung babae doon sa bahay nila, sa tindahan nila, pumupunta doon, at alam din naman ng babae na may CCTV. Yes. So, masakit din talaga yung news niya. Pero sabi ko, Kayo po ba, Ma'am Susana, ay may mga anak? Mayroon po, dalawa po, sa lalaki sa babae. Ayun po, parehas. Saan po sila nakatira? Kasama niya po. Nakikita din po ng mga anak niya yung sinasabi. Yung mga pinaggagawa niyo po nila ganito. Alam ko yung sabi ng anak niya, pangalay. Bakit mo paniniwalaan yung mga sinasabi ng mga tao, pinapakain ka ba nila? Okay.
So talagang parang, sorry, mayroon pang pang-gaslight na nangyayari dito. Okay? Sir Severino, nasa si Miss Lani ngayon? Hindi na po siya umuwi dito mula nung nangyari. Hindi na daw. Kayo ba ay nag-break na? Ganun ba? Opo, matagal na po. Hindi po, hindi po. Nag-uusap po sila, nagtatawanan po sa CCTV. Naririnig ko po. Huling-huli pa rin. February 12 po nangyayari po yung video na yan. 13, 14, naghahakakan po sila sa CCTV. 14 wala na sa list. Hindi, wala diyan. Pero sa CCTV, from alas 12 hanggang hating gabi, gusto mo naman matulog, di ba? Pero ayaw ka nang patulugin. Nagtatawanan kayo. Anong sabi mo? Marami akong reserba. Kasi, ano bang gusto mo dyan? Ako pupunta? O sa ganitong lugar? Siyempre, marami. Iba talaga pag marami kang tinanim. Meron kang kanihin. Bakit naman ako pupunta sa'yo? Kung hindi ka naman malago, dito na ako sa malago. Di ba? Sige ba, lasan. Ikaw, kung ano yung gusto mong gawin Oo. Ito, Mr. Sana, hindi naman kita tuturuan, hindi naman kita titigilan. Pero kung pwede natin pag-usapan mo na yan, bakit hindi mo na, bakit hindi natin pag-usapan? Bakit kinampihan mong ginawa yun? Bakit sinaniwalaan mo ba ako? May kinampihan sa laging babae mo, kinampihan mo ba ako? Kinamport mo ba ako? Nangyari na yan, tinawagan mo ba ako? Na nag-message ba kayong dalawa na, sorry, nagmamakalan kami. Tinawagan mo ba yun? Tumatawag ako sa'yo, hindi mo sinasagot. Hindi na ko nasasagutin. Kasi kung kaya mong gawin yan, may number ako dito. Hindi lang sa Facebook. Pwede mo akong tawagan sa number ko dito. Mag-effort ka na tumawag kayong dalawa na nagmamakalan kami. Hayaan mo na lang kami. Okay pa sana eh. Pag tumatawag ako, hindi mo sinasagot. Oo, hindi kita ginagawa sa Facebook. Pero dapat, may number ako dito. May number ko dito. Pwede mong tawagan. Pag-usap muna tayo, hindi mo ka muna padalot-dalot kasi May makasituan dyan ng mga bata eh. mga bata eh. mo? Nakikita na Relax sa ka bahay. lang. O pagka umalis ako dito, sino makapituan? Naisip mo ba yan bago mo pinasok? Kaya nga, di pasensya ka na, nagawa ko na yan, wala, pwede ka na ito. Ang pasensya. Wow! Ano naman yung pagkakas? Isang karagahan, magpapalitan kayo ng driver seat ng sasakyan? Kaso lang, dapat Ma'am Susana, parang hindi rin masyadong responsive. Itong si Mr. Severino, hindi natin makausap ng matino. Ganito, Ma'am Susana, ay posting dito na talagang kasuhan nyo itong si Mr. Severino. Opo. Silang dalawa po, silang dalawa ang babae. Silang dalawa. Okay, kahit manghingi ng pasensya, kapatawaran, wala nang hindi nyo na mapagbibigyan. Ito si Mr. Severino. Ulit-ulit na po yan. Sir, kahit dito po sa ibang bansa, ginawa niya na po sa akin yan. Okay, so talagang wala nang kapatawaran po dito, Ma'am Susana. Wala na po, kasi mismo nakapatong na po siya eh. Okay. Ganito po ma'am, kung tayo po ay magsasampa ng reklamong concluding house against dito kay Mr. Severino, kayo po ay kailangan ninyo pong manumpa para sa reklamo. Okay, kasi ito ay tawag na private offense. Ibig sabihin, unlike yung mga mention natin before sa mga illegal na punta ko dito na may mga public offenses or public crimes, kahit sino lang pwede maging complainant. Pero pag concubinage, yung offended spouse ang dapat na manumpa doon sa kanyang reklamo. So kayo po, Ma'am Susana, since nasa Qatar ko, siguro kakailanganin niyo pong umuwi para tumpahan yung magiging reklamo ko ninyo. Kaya lang po, pwede pa. Ayusin natin, pwede naman natin ayusin na tayo. hindi na. Ayan, pwede mong kumbinsihin yung asawa mo. Siyempre, paano naman yung mga anak natin? Oo, tatanggapin mo ba? Pakulong mo ako, wala problema pa ako. Bye. Thank you for watching. Talaga, makukulong ka talaga. Good afternoon. Good morning, Philippines. Dapat ipayaro na natin sa mga bata. Bakit? Oo naman. Pag-ibig pa naman mo, ayaw mo sa mga bata na alam. Kaya ngayon na ang tayo, di ba? Kasi pag ako nagtatawagan tayo, Dapat naisip mo na noon pa yan. Kapatid mo na pala yung babae yun.
Sinabihan mo na nga si Ate Marina. Kinausap na rin ako si Ate Marina. Sabi ko na ate talaga.